Muling magandang hapon po sa inyong lahat. Ang aking pagdalaw isang pagunita sa ating mga tao rito sa mundo, sa mga may karaingan, may karamdaman, para po madisipulan natin kung ano ating nararapat gawin. Ang aking pong paalala tuwina laging ako dumadalaw sa inyo at sinisilip ko sa inyo, sinisilip ko kayo. At ako naman dito, nagbabalita sa inyo ng dapat niyong gawin. Dahil ngayon po napakainit, napakalakas matuyo po ng ating katawan. Malakas pong manghina ang ating katawan. Kaya ang tangi ko pong banggit, sana huwag tayong magtamad-tamaran sa pag-inom ng tubig, pag-aasikaso sa ating katawan. Ang ating pong pagpaligo at pagpupunas lagi isang makakaragdag po sa ating kalusugan. Hindi po tayo manghihina. Bagkus po, maaapula po natin yung init na pumapasok sa ating katawan. Kaya kung sakali man po na ako sa inyo dumadalaw or nambubulahaw, sana'y maunawaan ninyo ang aking layunin para sa ating kapakanan. Una sa lahat, ang aking pong pagdalaw sa inyo ang pagpapaalala sa mga nalulungkot, sa mga mapakatataas ng creatinine dyan. Kinakailangan pong magkaroon kayo ng sapat na kaisipan para po ito maapula natin na kung sakalit hindi pa man po kayo nadadialysis, kinakailangan pong ito'y asikasuhin ninyo para po maagapan nang hindi abang araw po kayo lumuha. Pangalawa po, ganun din po naman sa mga hindi matae. Naiipon din po ang dumi sa loob ng katawan ng tao. Kaya nga po nagkakaroon diyan ng mga naooperahan sa loob ng bituka. Ang aking pong sangguni at paalala, huwag niyong kalilibutan. Ang aking pong paalala tuwi-tuwi na. Naririto lang po ako sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabi Giginto, para po maintindihan ninyo na kung ano ang nararapat nating gawin. Kailangan pong asikasuhin natin nang hindi po tayo maoperahan sa colon cancer. Pangatlo, dito rin po naririto yung mayoma ng mga kababaihan na ngayon ko po inuulit-ulit at ibinabalita po sa inyo na ito naiipon lamang sa dumi sa loob ng katawan. Dahil ito pong magkahagnay itong dumi at sa parte ng kababaihan. Pag po ito'y naipon, alam niyo po ba nangyayari? Dito rin po nagmumula yung PCOS ng kababaihan, mayoma, at marami pang iba. Magkaganon pa man po, ako po hindi nagsasawang magbalita sa inyo, lalo-lalo na po sa mga sugat. Kinakailangan po ito lagi natin lilinisin. Aasikasuhin po natin. Magpapakulo po tayo ng tubig ng may asin, huhugasan po natin, lalo po yung mga diabetes. Nananawagan ako sa lahat ng mga sugat sa diabetes na bumabaho ang paa, agapan po ninyo ito. Lalo-lalo na po sa mga tumataas ang sugar. Siyempre po, di po ba, nais ninyong mabuhay at makapiling pa ang inyong minamahal. Kaya naririnig po ang Mother of Paring ng Bulacan na hindi nagsasawa magpagunita sa tao. Alalahanin kayo, kahit kayo naririyan na kayo nakikiisa sa akin sa Facebook. Hindi po man po pinasasalamatan ko po ang inyong pagtanggap sa akin. Kasi kung hindi po niyo ako tinatanggap, syempre po hindi rin po ako magkakaroon ng gana para mag-Facebook. Kasi ito pong aking ginagawa isang pagsubaybay, pagbabantay, para kayo po masuportahan po sa mga karaingan ninyo. Marami pong nalulungkot ngayon, lalo-lalo na sa ang maging buhay ng bilang isang tao. Mahirap po tumindig bilang tao. Lalo na po yung nagsisipag-aral. Talaga pong tuldok sa isip at sa puso ang kanilang ginagawa para marating nila ang kanilang pag-aaral. Marami dyan, nakulang sa budget, tinitiis, marami dyan. Mga magulang na hindi malaman kung ano gagawin
kahit na konti lang ang pera, naglalakas po ang loob ang isang ina, isang magulang para makarating ang isang anak sa kanyang paparoroonan at para sila magtagumpay. Kaya kung ako naman po ang magpapaalala sa mga new generation, sana naman ang pagsisikap ng inyong magulang, huwag niyong pagsasawaan, asikasuhin niyo, pilitin niyo na huwag pabayaan para yung hirap ng inyong magulang at sakripisyo marating ninyo. Sa kabila po ng aking mga pagpapahayag sa inyo, hindi po ako nagpapawala dito sa aking kinaroroonan. Nasabi ko nga po ito sa inyo hanggang ako man lang humihinga. Hindi po ako mamamahinga. Mamamahinga lang po ako pag ako po wala lang hininga. Kaya bumabati po ako sa lahat ng nagmamahal sa St. Joseph Chapel na sana hanggang ako nagpe-Facebook, sisilip-silipin nyo ang Mother Paring. At talaga naman pong sinisikap ko na ang lahat po maibalita. Sa kabila po ng lahat, kaya nga po ako tumayo dito para po magbigay ng isang panalangin. Tayo po lahat manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, kami po naririto. Humihingi po kami ng awa at tulong sa inyo. Basbasan mo po ang aming buong kapaligiran, ang aming samahang pamilya, ang aming pagninegosyo, ang aming mga karamdaman. Tulungan mo po kami lahat at kami po sa iyo kami umaasa na huwag mo po kaming pagsasawaan. Lagi po kami sumisilip araw-araw sa aming paggunita sa inyong kinaroroonan dahil alam naman po namin na bukas makalawa, isa-isa po kami naaalis sa mundo at papanaw. Kaya ngayon pa lamang po naririto na kami, sinisikap po namin na kayo ang amin sundin at subaybayan sa lahat ng bagay. Huwag mo na po kaming pawalan, huwag mo po kaming pabayaan, tuturuan mo po kami. Ituturo mo po sa amin ang lahat ng aming karapat-dapat. Ayaw po namin ng pagkakasala. Kaya ako po nakikiisa at sumusuporta sa mga tao na sana po sa pagkakataong ito, buksan niyo po lahat ang pintuan, bintana. Hawanin niyo po lahat ang kapaligiran. Huwag po kayong magagali. Huwag niyo po papasukin ang galit sa inyong katawan. Kasi ito po nakakaragdag sa kalungkutan bilang tao. Kaya ako po nakikiisa na nagpapaalala sa inyo sa tuwina na lagi pong mamamagitan sa atin ang damdamin tungkol sa Panginoon. At alam niyo po, mabubuhay tayo ng magaan-magaan, lalo na po yung mga walang pera. Kayo po magdasal, tandaan ninyo, dahan-dahan niyo pong maaalala kung saan kayo lalapit o kayo ililipad at makarating sa pupuntahan ninyo. Ang Diyos na rin po ang magpapagalaw basta po kayo makianib at sumabaybay sa lahat ng pawang kabutihan. Kaya hindi ko na po pakahabaan ng aking pagdalaw sa inyo. Nakikiisa rin po ako sa lahat ng nandarayuhan. At talaga po makatulong lamang po sa pamilya. Iniiwanan po ang pamilya para po kumita ng pera na kung saan-saan po sila dumadayo, nandadayuhan po sa ibang bansa. Ako po'y nananawagan na sana po kung kayo man naririyan, pag-ingatan niyo po at pag-ibayuhin niyo po ang inyong dasal. At ako po ang magsasabi sa inyong hindi po kayo pababayaan ng ating Panginoon, hindi po kayo malulungkot, at lagi po kayong may subaybay. Kaya po ang aking dasal, hinahagis ko po sa inyong lahat sa bawat bahay, pintuan. Sana po ang bendisyon ng ating Panginoon panghabang araw na tayo subaybayan niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Liwanag ng Espiritu Santo. Amen. Na kayo po naririyan, talaga pong tatalagahin ninyo ang buhay na hiram. Kung kayo man po mayroong mga asawa, kinakailangan po ang mga asawa ninyo, inyong iintindihin, iingatan nyo po ito. Sa kadahilanan, pag ito po may mga ang lalaki man o babae may karamdaman, siyempre po ito manipis. Kaya po ako nakikihawak sa inyo na kung sakali sila may mga karamdaman, aasikasuhin nyo po. Susuportahan nyo po, lagi nyo kakausapin. Titignan nyo, susubaybayan nyo ang kanya-kanyang kalungkutan. Kaya ang Mother Paring po ng Bulacan, talagang nagsisikap po ako na ang aking kaprasong nalalaman ibahagi ko sa mga tao na para po magkaroon po kayo ng bilang alaala dahil ako nga po dito tagapagpaalala
sa inyo. At ang ibig ko po sabihin nagmamahal po ako sa ating kapwa Pilipino na sana ang kalungkutan mabawasan, lalo-lalo na po ang lugar ng mga dinadialysis. Kayo po, kung kayo nakikinig sa akin, kahit po kayo dinadialysis, pwede nyo rin pong tulungan ang inyong sarili. Mag-ano po kayo ng padalaw-dalawang kutsaran langis, yung pong bakterya nyo, ilalabas po ninyo at bagkus po, pag po nalabas yun, magiging hawahan kayo. Matutulungan po kayo, hindi po ninyo dapat iyasa na lamang sa puro makinarya ang inyong buhay. Kaya isang magandang hapon po sa inyo. Ako'y bumabati sa mga dinadialysis na sana'y pumaloob po sa inyong isipan ang aking sinabi sa araw ng May 12, 2026 na asikasuhin niyo po ito. Dahil kuminsan po, ako po sumisigaw sa inyo at nagpapaalala, ang mga dinadialysis po, pangkaraniwan na po dyan, hindi na po nakakalasa. Pero pag po itong ginawa ninyo, itong sinasabi ko sa inyo, eto na naman po yung pong dumi po ba ng katawan ninyo lalabas. Kaya bumabati ako sa lahat ng mga dinadialysis. Sana mapasok sa inyong isipan ang aking sinabi na huwag niyong pabayaan na huwag kayong makalasa. Hindi po ito nakukuha sa kapabayaan, kundi sa pagsisikap din po at karagdagan sa buhay na hiram na ating natamo sa ating Panginoon, na hindi naman po tayo habang araw na dapat umiyak sa kalungkutan. Kaya lahat kayong dinadialysis, tinatawagan ko, sana kung mabubuksan ninyo ang aking sinabi, huwag ninyong pabayaan na hindi kayo gumusar, hindi kayo mag-ingat, hindi kayo sumaybaybay sa inyong kalusugan. Siyempre po, ayaw pa rin po ninyo na maiwan ang inyong mga minamahal. Nais pa rin po ninyo na madagdagan ang inyong buhay para sila'y makasama. Kaya po, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lingap ng ating Panginoon na hindi po natin pababayaan ang ating sarili. At naririto po ang Mother Paring na muling tumitindig sa inyo na sana po sa aking pagtayo sa inyo at pagsasalita, damahin niyo po yung aking sinasabi. Hindi po kayo mangungulugi, bagkus madadagdagan po ang inyong pangunawa. Kaya ang tinalakay ko po ngayon tungkol sa dinadialysis na kayo po sumabaybay sa inyong sarili, tulungan nyo yung sarili. At ito po hindi makasasama ang magtanong kayo tungkol sa kapakanan ng kalusugan. Hindi ko na po pakahabaan at sa liwanag po ng kandila, binibisi ko po sa inyo na sana magkaroon kayo ng ilaw sa bawat tahanan ninyo, ang pagsisikap at pagmamahalan at ang tigas ng ulo tanggalin. Diyos na po ang mamamatubay sa atin. Kaya po kumakaway ang Mother Paring sa buong sandaigdigan na maraming pong salamat sa inyo at magandang hapon po. Dahil ngayon po napakainit, lalo po sa gabi, maraming nagsisikip ang dibdib. Kumuha po kayo ng tubig at lagi po niyo susuportahan. Nagkukulang lang po ng energy ang inyong katawan. Kaya po tubig ang kailangan. Salamat po, babay po, nagmamahal po sa inyo ang St. Joseph Chapel sa lugar ng lalawigan ng Bulacan. Bye po, bye po.